Craving ako ng yakiniku kaya dito na lang tayo sa bahay magluluto. Ipapakita ko sa inyo ang ating ingredients, napakadali at masarap. Ayan, titikman na natin ating yakiniku. Sarap. Kain tayo. Sarap. Then lalagyan na natin ng kimchi. Yan nyo to guys. Paniguradong magugustuhan nyo. Simpleng ingredients lang. Una, gagawa tayo ng homemade yakiniku sauce. 2 cloves ng garlic, 1/4 medium size ng onion, 1/4 slice ng apple, and ginger. Konting ginger lang, okay lang po. Ang apple na ginamit ko dito is green apple. Then, tsaka ako ginamitan ng mini chopper. Pwede din po ang blender kung anong meron kayo. Kapag ganito na ang texture nito, then, mag-a-add tayo dito ng 3 tablespoon ng soy sauce, 3 tablespoon ng sugar, 3 tablespoon mirin, optional, 1 tablespoon vinegar, 1 tablespoon sesame oil, 1 teaspoon salt, and black pepper. Then, tsaka natin imamarinate dito sa ating 400 grams ng yakiniku sliced beef. Pwede din po ang pork and chicken. Tsaka na natin ito lalagyan ng ating homemade yakiniku sauce. Mag-i-scoop lang ako dito ng 6 to 8 tablespoon ng yakiniku sauce. Then, tsaka natin ito imimix. Then, mamarinate natin to ng 10 minutes. Pwede din po ng overnight para mas malambot at mas malasa manuot ang ingredients na nilagay natin. Tsaka natin to tatakpan ng cling wrap. At pwede din po kayong gumawa ng maramihan nito at i-stock lang natin sa ating freezer. Lagay nyo sa ziplock para hindi siya makontaminate. Lagay muna natin sa ref. Marinate muna natin ito ng 10 minutes. Tsaka natin ito lulutuin. Yung natirang yakiniku sauce, ilagay natin sa malinis na garapon. Para magamit pa natin to sa susunod na maggawa tayo ng yakiniku. Tatagal yan ng 5 days sa ref lang ilagay. Isa pang ginagawa ko tuwing nagyayakiniku kami dito sa bahay, gumagawa ako nitong cucumber na to. Then, ganito lang gagawin ko. Sobrang simpleng gawin. Balatan muna natin ito. Then, after natin itong mabalatan, slice lang natin ng pahaba. Kapag na-slice na natin to, lagyan na natin ng 1 tablespoon ng vinegar, 1 tablespoon suyu, and 1 tablespoon ng sesame oil. Then, tsaka tayo mag-sprinkle ng sesame seeds. Takpan natin to and set aside. Mag-slice na rin ako dito ng spring onions para sa toppings natin sa ating yakiniku. Then, ilalagay ko lang sa lagayan. Then, set aside muna natin ito. Ready na natin i-fry yung ating yakiniku. Pwede ito sa kawali guys, kaya huwag kayong mag-alala. Makakapagluto kayo nito kahit kawali lang ang gamit natin. Pwede na natin to i-fry. Ang bango, amoy pa lang alam mo nang masarap na. Beef fat po ito guys, kaya meron to kasama kapag bumibili ka ng karne dito sa Japan ng beef na pang yakiniku. Pwede kang kumuha nito libre lang dito sa Japan. Kasama talaga yan kapag bumili ka sa supermarket. At ginagamit talaga yan para sa yakiniku. Pwede kayong gumamit kahit cooking oil guys kung wala naman kayo nitong beef fat.
Hindi kasi kami mahilig kumain sa labas guys, kaya madalas dito sa bahay kami kumakain. Kahit mga yakiniku, kahit sushi, hindi kami masyadong kumakain sa labas. Kasi mas relax at mas nakakatipid, mas masarap pa kapag sa bahay lang kakain. Ayan, amoy pa lang ulam na ang sarap. Habang inaantay kong maluto yung ating yakiniku, lutuin naman natin yung ating egg drop soup. 3 minutes lang, luto na to. Add tayo dito ng 3 cups ng water, 1 tablespoon full ng fried onion, and 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon beef seasoning powder. Haluin muna natin to, then balikan natin to kapag kumukulo na. Ayan, gutom na daw si Mayor, chinek niya kung luto na. So ito, kailangan din natin ng 2 eggs para sa ating egg drop soup. Isa sa nagpapasarap sa aking egg drop soup, itong Japanese parsley. Ayan, maganda to at mabango. Masarap siya kapag nilalagay sa mga sabaw. Kung wala naman kayong mabilhan ng Japanese parsley sa lugar ninyo, pwede kayong gumamit ng yung dahon ng celery. Then, ganito, hiwa-hiwain nyo lang ng parang ganito din. Check na natin yung ating sabaw kung kumukulo na to. Ayan, tamang-tama, kumukulo na, kaya pwede na natin ilagay yung ating 2 eggs. Kapag nailagay na natin yung itlog, patayin na natin yung apoy para smooth lang yung texture ng ating itlog, hindi siya ma-overcook. Then ilagay na rin natin yung Japanese parsley, then haluin ulit natin ito. Then add na rin tayo dito ng sesame oil, half tablespoon. Luto na rin yung ating rice, kaya eto magpe-plating na tayo. Then, maglalagay din ako dito ng nori sa ibabaw ng ating rice. Then, lagay na rin natin yung yakiniku para lang tayong nag-order sa Bento Yasan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kimchi. Set talaga yan sa yakiniku. Then, i-ready na rin natin yung ating egg drop soup. Then, sprinkles natin ng onion dito sa ating yakiniku. Then, titikman na natin ating yakiniku. Yan, sarap. Sarap. Kain tayo. Sarap. Yan, lalagyan na natin ng kimchi. Yan, babalot natin ganyan. Sarap. Try mo. Sarap. Tamang-tama lang yung tamis. Balance na balance talaga yung lasa nung ating yakiniku sauce. Sobrang sarap. Sarap. Sobrang sarap. Plus sabaw. Tamago soup or egg drop soup na simple lang, di ba? Simpleng ingredients lang. Sarap. At sobrang sarap din to, guys. Paborito ng mga anak ko to. Cucumber. Yan. Crunchy. Oh. Harap. Try nyo to. Healthy pa. Ang sarap.
Try nyo to guys, sarap. Thank you for watching! Sana nagustuhan nyo itong ating video for today. See you in my next video. Bye!